Tatlong gabi sa bubong ang aswang hanggang may isang taong aksidenteng nagpatanggal ng agimat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Noong isang buwan, may pasyente na lumapit sa akin na taga Mindanao. Gabi-gabi na raw siyang binabantayan. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may mabibigat na yabag sa bubong. Mahahabang kalmot sa yero. At minsan, may aninong dumadaan sa bintana kahit walang tao sa labas. Pagdating niya sa akin, alam ko na agad kung anong nilalang ang nakasunod sa kanya. Ito ay isang aswang. Kaya siya'y naglimos sa akin ng agimat na proteksyon sa bahay na ako mismo ang gumawa. At ito'y ipinakabit ko sa kanya sa pintuan ng kanyang bahay. At sinabi ko, habang nakasabit ito, walang aswang na makakapasok sa iyong bahay. At sa 3 gabi, nasa bubong lang ang aswang. Ito'y hindi makatagal sa bubong at nahasaktan dahil sa proteksyon ng agimat. Pero dumating ang araw na pinaayos nila ang sirang pinto ng bahay. May dumating na karpintero at habang inaayos ang pinto, aksidenteng natanggal ang agimat sa pintuan. Hindi niya alam kung ano yun. Akala niya ay wala lamang at nakalimutan niya itong isabit sa pintuan. Kinagabihan, walang yabag sa bubong. Walang kalmot, walang tunog. At iyon ang unang bagay na aking kinakatakutan. Dahil minsan, kapag tumahimik ang nasa labas, ibig sabihin, nakapasok na siya. Testamento ng agimat ni Maestro Verbo. Ang sabi ni Nicky Monsanto. Ang sabi ni Nicky Monsanto, Saga, ay totoo po talagang magaling lahat ng mga agimat o kargada ni Maestro Verbo. Nasubukan ko na ang mga gamit niya. Tunay talagang mabisa. Yung naengkwentro ko ng kasama kong driver, sinaksak niya ako ng ice pick. Sobrang talas ang kanyang ice pick. 5 beses niya akong sinaksak. Laking gulit niya dahil hindi niya ako nasugatan. Tumingin siya sa akin. Hindi ako tinablan. Laking gulat niya kaya siya'y tumakbo, Maestro Verbo. Ang sabi ko sa kanya ay ako'y masaya at ika'y safe at napakalakas ng iyong agimat. Ito'y aalagaan ng maigi. At ang sabi niya ay, o nga po Maestro, iniligtas talaga ako ng iyong binabahagi ng mga orasyon at medalya sa akin. Kung hindi siguro po kita kilala, pumanaw na ako siguro noong nasaksak ako ng maraming beses. Hulog ka talaga ng langit, Maestro. Maraming salamat sa iyo. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga Verbo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang maywaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban
ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang paggagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo, pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang lihim ng mga verbo